tayo ay tutungo na ulit sa ating drafting phase kung saan aabangan natin kung ano na naman ba ang magiging kontrahan ng ating dalawang coaches. Hindi na ako magugulat kung nakaban yung Gatot Kacha. Pero Yeah. nagulat ako dahil hindi nakaban yung Gatot Kacha. Wala pa. Ibaban pa lang yata. Eto. Or, Maybe. sige. Wala, yun ang Gatot. Gatot yan, yeah. Kasi parang iniisip ko kung ibaban ba si Suyu, parang hindi naman Hindi. advisable na iban kasi kanina pa nga siya na o-open eh. May Alpha though, kaso wala yung Matilde. Yeah. Ang problema naman nila, pag binan yung Suyu, balik tayo sa regular programming na may Gatot Kacha yung FNOP. Ang makukuha ng Aurora dito, pwede nilang unahan sa, Eve. siguro sa Ling, sa Edith, sa Moscow. Yeah. Okay, kanina, nabigla ko hindi pinili yung Where there is Moscow. light, Pero there are Louis yung also binag. shadows. With the Luya, does it mean na parang more on melee heroes dito yung kukuhanin? Suyu. Parang once, it's a given na once it's open, Tapos talagang kukuhanin. dito yung Gatot Edith. Ginawa yan kanina ng Fnatic Onyx Philippines. What? Oh, okay. So, Lin Cho. Oh, Gatot Edith. At least nakuha nila yung Cho, no? For Rene J na hinihingi natin ng game number 1. Yeah. Pero yun nga, sabi na nga ni Auntie, Gatot Edith eh. Parang Gatot ang sakit Edith. Pwede nga Gatot Gatot Vexana. Vexana eh. Gatot Yeah. Aurora. Yung mga nakaka-bad trip, kunwari Linka or Choka, parang nakakailang sipain. Kasi may pangalawang buhay din yung Aurora eh. Yes. Yung hero, hindi yung, well, technically dalawa din buhay naman ng Aurora kasi may Oo. lower bracket. May lower bracket pa. Tama na, ayan na yung sinabi na narinig na natin yung Edith or Gatot. Gods! Sabi siguro nila, parang napagod na kaming iban. For once, kami naman yung gagamit. Gusto nyo pala third pick tig Kami din, third pick tig. Ito yung sinasabi natin kanina, may similarity talaga sa Heroes. hero pool. Lumabas na yung Cho, tsaka yung Tigreal. Maybe yung Khalid pwedeng kunin dito ng Aurora or kuha na sila ng Mage or ng Marksman para at least mauna sila versus F-Top. Kasi at least yung Cho naman pwede na nila i-flex Yeah. sa either XP or Roam. Yeah, and you know, the thing about this Tig, ito yung lagi kong sinasabi, parang in terms of the roamers and setup lang ha, Tig yung laging mauuna. Na parang, compared to a Minotaur, compared to a Cho, lalo na if maunahan sa Yep. bush. So, yun yung medyo worry ko ngayon kasi parang, hindi nga sila naggatot, pero parang same pa rin naman Oo. yung Same yung concept. At saka yung difference pa dito is pwede mang delay ng buff. So Faramis third pick para dito sa side ng Aurora MLBB. It's a good answer. It was either the Paramis or the Valentina para at least may copy sila ng Primal Wrath or the Implosion. Tapos But magbaba ng Valen. Oo, magaba ng Valentina. Kasi better option actually, yung pinili nila, yung Paramis. Ang kailangan nilang nila isipin dito is yung Valentina tsaka Lilia na madalas din gamitin ng F-Top. Pero yung Eve nga din eh. Actually, baka nga Eve, Valentina yung tanggalin Yeah. ng Aurora dito, tapos kumuha ng Lilia tong F-Top. Oo, and alam mo, no, yung kung ganun man yung gagawin ng Valen. Eve siguro yung Eve yung second. kasunod. Yeah. Parang ang gandang response on kasi for FNOP, pwede nilang puruhan yung gold lane. Knowing na kahit may matira kay Doming, pwede silang mag-respond agad. Moskov or Claude, Mauna rin kasi sila eh. Harith. ganun. Honestly, parang mas magandang palustin nila yung Eve over the Lilia kasi baka mamaya malugi sila sa late game. And also, parang mas okay na link ka kalaban mo Lilia kasi yung Lilia may black shoes eh. Yeah. Oh, tsaka yung parang biglang set, tas pang zone mo rin kasi siya. But anyway, speaking of the zone, yung Cho dito ni Rene J, pag siya yung gumagamit is pantay yung kanyang win rate. So, win-loss 2-2. At pwede siya gamitin ni Edward na I think, sino makalaban nila Blacklist. Blacklist yung kalaban nila nung ginamit. Last yung, game, game 3 yun. Yung Bane ni MP King. Yes. Right, nung last day ng regular season. Correct. So, Arlot ban, by the way, for Fnatic Onyx Philippines, they're still lacking yung hero for Kelra and even the hero for Super Friends. Ina-expect ko dito na it's either Super Burst or grabbing Utility Mage. Super na super eh, no? Super, Oo. super match Burst eh. for Super Friends. Super Burst for Super Friends. Feeling ko talaga ano to, either Eve or Lilia. Or pwede nilang hindi nila pansinin. Oh, Vexana. Forlorn. So, Vexana. So, may options pa dito. Aurora, Lilia. Ang dami pang options for FNOP for Super Friends. Sila nagtanggal nung Gatot. gatot. Yeah. Alam mo, medyo super wild and hindi ko alam kung mangyayari. What if magsisilyon ulit si Super Friends? Oh, pwede. Why not Sicilian Melissa, no? Yeah. Oo. Actually, maganda siya. If you're up against sa Faramis, Oo. habang naka-Spectre state, bigla ka mag-bat. Yeah. Oo.
Kahit yung bat speeds mo, pwede mo pag-zone eh. Ang hirap na nga patayin yan eh. Dati yung pag-link at may Sicilian, parang nag-e-enjoy ka patayin yung Sicilian eh. Ngayon kasi yung clock, ang kunat na ng Yes. Sicilian. Ang duga-duga. Alam mo, nagkaroon ng Sasakit time na agad niya. hindi binubuan ng clock, di ba? Kasi nawala siya sa mga... Parang dapat tank jungler. Tank na lang yung Oo. gumagamit. Tsaka Pero nawala yung hindi. combo ng clock Tranchon. Oo, ngayon, hindi. Clock Standalone na ulit. item na kasi yung ano yung clock, tapos yung ano pa, passive ng Elegant Gem Yeah. na may bonus HP. So depende kung anong gustong gamitin, anong Pero mukhang gamitin ano ni to, Prince. Aurora or Eve or Lilia. Oh, tapos Ruby, no? Ruby Golden. Ah. Ruby or Melissa. Ruby or Melissa, honestly, sounds nice. Pagka ganun, wala na talagang hingahan kasi grabe yung crowd control nila. Oo. Akala ko kung ano nangyari sa yung pala, Wala yung walang kasing hingahan. Pwede rin hingahan. naman yung Fanny. Ay, Fanny, yung carry. Ba't saan galing si Fanny? Yung carry, para at least may shred sila kay Terizla. Ang problema na ng Fanny kasi may Paramis. So I think mas safe dito yung mga AoE damage heroes. Like, again, yung Claude, Eve, Lilia. Harit! Well, AoE din naman yan. So, Harith ang kanilang kukuhanin for this game. Wala, hindi na to magsisicilian. Oh, kasi ano, Nagharit na. Time to go to the Arabic. Lilia. ayan na yung Lilia. Lilia. And nakadikit pa naman din sa pangalan ni Super Prince. Yung Lilia way back season 10. Oo. Iba ang kanyang mga boba tea. Anong gold nila dito? Claude na nakikita ko eh. Claude. Late game, ano talaga, kailangan nila paabutin late game. Claude or Carrie. Bea kawawa sa Lilia. I mean, kaya niya yung Harit, pero ang problema mo yung Tigril. Yeah. Claude or Carrie, parang mas Claude. So, Moskov. Yun nga, Moskov. Moskov ang kinuha dito ng side ng Aurora. Yun yung binanggit mo kanina, one of the winningest hero pagkagamit siya ng Aurora. Probably for doming also. Tiwala na lang din kay Doming para at least may macro advantage din sila. Meron silang dalawang split pusher, yung Ling, tsaka yung Moskov. Ang worry ko lang talaga dito is yung laning stage. Lamang na lamang yung Harit sa Moskov. And also, the moment na mag-clash na sila, sobrang lagkit ng lineup ng Fnatic Onyx Philippines. Medyo nag-worry ako kung makaka-free hit ba si Doming ng like to the fullest potential. Tingnan natin kung ano ang magiging takbo ng ating laban. Again, for Fnatic Onyx Philippines, isang panalo na lang kanilang inaantay para ma-secure ang upper bracket final slot. Para naman dito sa Aurora, kailangan nilang manalo para ma-extend pa itong ating laban. Ano nga ba talaga ang mangyayari? Ano ang magiging resulta? Casters, pasok. Isang panalo para ma-extend ang kanilang upper bracket run ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines. Isang panalo ang kailangan naman ng Aurora Welcome to Mobile extend Legends. the matchup laban sa Fnatic Onyx. Sa pagpasok nating muli, kanino nga bang tadhana ang mas maisusulat? Yan ang mga katanungan na magkakaroon ng kasagutan sa pagsisimula ng game number 3. Kaabang-abang ito kasi dalawang hero na lagi natin nakikita noong mga nakaraang seasons ang maghaharap ngayon. Imagine mo may Lilia at may Faramis tayo na maghaharap. At ang ganda naman naging draft sequence natin, counter after counter after counter eh. At sagutan talaga. And even our panel kanina, di ba, na napapaisip pa sila kung yung Cecilian ay possible in the scenario even before other heroes were shown. Pero ngayon nga yung Lilia na naididikit pa rin talaga to sa pangalan niya ni Super Friends. Even way back season 10, kung di ako nagkakamali. And right now, sa kanyang mas improved version is makikita natin time and time again kung paano nga ba niya na ma-master ito. Pero si Rene J rin naman ay may show din naman na naididikit din sa kanyang pangalan. Baka Rene J to, dyan tumatak ang pangalan ni Rene J sa isang show. At pinapakita kagad dito ng Team Aurora, no? Sabi nila, Pinaputan? pwede naman pala natin gamitin eh. Nagkasalubong si Kelran, si Demon Kite. Pero hindi nagkaharapan. Uwi na muna itong si Kelran. Parang anime opening eh. Nag-cross spots muna sa umpisa eh. So mamaya pa ulit ang bakbakan. At Fnatic Onyx Philippines ngayon, medyo more on a slow and steady pace. Pero ang Aurora, they have the luxury to get this fast pick ng isolation plays, especially using or maximizing Renegades hero. Yeah, and ang ganda rin ng reaction dito ng Fnatic Onyx Philippines, no? Kumuha sila ng dalawang Purify para nga naman mapigilan yung mga plano dito ni Rene J na kumuha ng mga sipa-sipa niya. Ngayon, nagsimula na yung unang pagong ng laban na ito, Demon Kite, Kirk, Agad. at si Kikong ay nandun sa may pit. Pero si Kikong nakakuha ng unang pagong ng laban na ito. Abang! Si Kirk naman ay mamamatay. Netherrealm from UA.
At nakabawi din ng isa itong si Super Prince. At si Brusco naman ay sumuro din. King Kong, naku, pinagwawashing-washing na naman ang mga members dito ng Hinatak Team na. Aurora at si Edward. Napakunat na talaga. Kaya lang ang problema ay wala na rin silang panapos doon. So atras na muna ang Fnatic Onyx at Team Aurora. Grabe din yung commitment dito ng Aurora, even using Edward's penalty zone there. And nakita rin natin kung paano Grabe! na naman kukuha ng kill ang Hitman. Ito na naman, testament ito eh. Parang na-miss talaga ni Rene J yung mga Cho picks. He's back. He's back. Diba? No pa nga eh. No. Diba? At ito talaga yung hinahanap mo no aura for Aurora. Kasi ito na nga yung pagkakataon nila, their chance to extend the match. Dahil nakita nga natin ngayon for Fnatic on the Philippines, for Game 1 and Game 2, kontrolado nila all throughout the round. Pero ngayon, mas kontrolado ang Sipa. Sila naman na makokontrol dito ngayon. Nagamit na rin yung Zaman Force. Tumama yung Spear of Destruction pero atras muna ang Fnatic Onyx Philippines and Team Aurora. Medyo calculated din yung ginagawa nilang mga pagpasok dito. Nung hindi kumonekta ng maganda yung Sipa dito ni Rene J. Matras na kagad sila. Pero dito si Kirk, Brusco and Super Prince as well. At sabi lang ni Kikong dito, okay, sige, trasan na natin yan. Balik na tayo sa mga panibago objectives. They're both showcasing their patience and discipline pagdating dito sa laban na to. 'Di ba? Parehas silang mga straight A student. Pero sa ngayon, yung extracurricular, ititignan din natin. Paano nga ba yung magiging highlighted movements dito ng dalawang roamers natin? It's all about Brusco and Rene J's heads up. Or makikita ba natin yung sila yung mas mabibigla? Oo, magkaiba eh. Yung mundo ng dalawang roamers na pinag-uusapan natin. Yung Oo. isa single target hero, yung isa naman ay AOE and control. And yun ang ating makikita mamaya-maya kung paano papaganahin. Ngayon may sipa din, itong si Rene J, pero hindi niya tinuloy. Kasi nga naman si Brusco yung kanyang naabutan doon. Kirk ay nakahawak lang din dito sa may pagong. Si Kera ay nag-aabang. Ngayon 5v5 ang aga pa, 4 minutes pa lang 5v5 na. Grabe yung commitment. Nandali, pareho natin kupunan ngayon. And even Domeng is just on the vicinity. Nasa proximity pa rin siya na if ever tawagin mo siya, kaya pa rin naman niya. Ngayon, medyo lalayo din ng ibang mga miyembro. Nakikita natin ngayon na medyo si Demon kahit makakahabol pa rin naman. At yung Turtle ay 2 bars left under HP. Susugod na ang Aurora. The Real King Kong nakakuha ng pagong na yun habang tumama na yung Spear of Destruction. Ngayon, tempo sa plate na gamit na rin ni Demon kahit habang may ipit din natin si Brusco at mapapatay siya dito ng team Fnatic Wow! Philip at si Team Aurora. Nagkakalituan na nga pa rin si Rene J ay tumatakas na nga rin lang. And si Edward ay umaatras. Si Kera at si King Kong ang pumupuro sa kanya doon at napatay nga ng matagumpay dito ng Fnatic Onyx Philippines. Sinigurado nilang wala ng takas sa ngayon. Pero mas walang takas is going to be the turret onto the top lane. Yun na lang yung mas piniling trade-off dito ng Aurora instead of them being on the downside doon nangyayaring clash na yon. Nagkaroon tayo ng mga multiple pick-offs pero for the side of Fnatic Onyx Philippines, ito na naman yung napakabilis sa conversion nila. After a kill, after an objective, go tayo sa pag-push ng iba't ibang linya or iba't ibang sides natin. Top and bottom, parehas covered agad ng Fnatic Onyx Philippines. Oh, ang dami na kasing nangyayari. Nakakalito na rin talaga pag tinignan mo eh. Pero kailangan mong tutukan itong dalawang roamers na pinag-uusapan natin kanina. Yung mga sipa ni Rene J ay sobrang crucial sa pagpasok ng laban na ito. Naagawan pa, hindi. Nakuha pa rin ni Demon kahit habang nandun yung sipa. Nasumakto na. Ito yung hinahanap. Rene J nakakonekta rin ng isa. Habang si Brusco naman yun ang magiging putira nila. Nagamit rin NetherRealm. At si Demon kahit ay nakabawi na muli. 2-0-2 ang kanyang KDA. Tumama yung penalty zone. Habol kay Kelra. Ngayon ay inabang na rin yung Zaman Force. At dito na yung reinforcement mula sa Fnatic Onyx Philippines. Pero makakaligtas din si Edward. It's all about the chances here for Aurora. Ginagrab na nila each and every opportunity na libre at maganda yung timing ng NetherRealm dito for UA. And after that, ito yung ginagrab naman ni Domeng. Just split pushing onto the bottom side. Ngayon, mas papabor ang ilang mga aspeto pagdating sa mapa. Goldman yan, kill score. Hawak na to ng Aurora. Iba din ang ikot ngayon ng Team Aurora. No? Mararamdaman natin na may pressure na kagad sa early phase pa lang na wala nung games 1 and 2. Yeah. No? Sabi nila, okay, sige. Meron naman na tayong hero na kung saan ay kayang sumipa kung saan at kayang kumuha ng pick-off. Yeah. Pero ngayon, atras muna si Rene J and si Super. Uy, wait, Wow. may mga recalls na ganyan, Rene J, ha? Grabe naman talaga ang aura dito for Aurora. Pero bukod doon, syempre, ngayon,
is more as a fast pace yung nagiging laro ng Aurora. Nilikod, oh. With the lights up, syempre minsan light travels faster than sound. Pero bago ka pa makasigaw ng tulong, nandito nga lang din ang timing nila Yui with the Nether Dome! Okay, tumama din yung Spirit Destruction. King Kong nakakuha ng isa. Sipa din mula kay Renny J. Pero sapat ba yung damage ng mga members ng Team Aurora? Hindi! Kasi si Demon kayo nila matay yung Junkler. At double kill na kaagad para dito kay Kera. Pakong ay nakuha pa ng Fnatic Onyx Philippines. Na-activate na naman dito ang pagsayaw-sayaw. Ang magagandang mapapangong movements dito para kay Kelra. At bukod pa doon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo agad ang natanggal na pick-off nila. And with that one clash, mapapabor na naman ngayon sa Fnatic Onyx Philippines ang ating mga numbers. Ang problema, wala rin uling purple buff itong si Demon kahit naging maganda yung simula ng Team Aurora. Pero right after nung clash na yun, nabago kagad bigla ang sitwasyon. Yeah. Nabasag yung Torre dun sa may bandang ibaba. Nakakuha sila ng magandang momentum and yung top lane na ang magiging next sa target ng Fnatic Onyx Philippines. At maaga rin ang pagtatago at target doon ni Brusco. Pero bukod pa doon, eto yung team na hindi talaga sila pumapayag na tumatagal yung lead onto their opposing side. At Fnatic Onyx Philippines, 2.9k gold lead. At ngayon, pagdating sa mga Torres, sila din na may hawak ng kaalamangan. Okay. Wait lang. Pero nakikita rin naman natin na ngayon ay may konting amba dito kay Renny J. Nakikita niyan dito mga washing ni King Kong. Pero sa ngayon, they have to watch out sa mga surprise attacks dito nila Brusco dahil ito na yung pagkakataon ni Brusco na magkaroon ng mga surprise na implosion plays. Okay, pokes from UN. Naagaw ba? Ayan, naagaw yung orange buff doon habang si Edward. Sa likuran naman, si Renny J nag-aabang din. Si Demon kahit nakasilip. Conceal. Nagamit yung conceal ni Brusco. Inaabangan niya na pumasok. Itong si Demon kahit marami mga na-expend na Si ulit dito. Edward! At si Edward naman ang magiging punti niya. Nagamit na the force yung Netherrealm. Ngayon tumatama Renny J din ulit. yung mga pokes. And Renny J umatras with that Shunpo and Jet Kondo. Pero sabi ng Fnatic Onyx, huwag na natin patrasin si Renny J. Ang Superman family narito na. Pero tinamaan pa. Napa! Hanggang dyan ka na lang! Ang sigaw ng Fnatic Onyx Philippines kay Renny J! At ngayon, para sa Aurora, matatanggalan sila ng isa, makakadepensa pa rin naman. Wow! Pero nandito na naman ang bagsik ng Fnatic Onyx Philippines. Grabe mag-punish dito ang Fnatic Onyx Philippines. Kapag may mga something na nangyayari dito sa Team Aurora, hindi pinapalampas. Hindi talaga. Lahat ng mga lugar, kanto, nilagyan ng CCTV dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kahit saan tumipi, rumikol, sinasabayan Ayan pa na. ni Brusco si Renny J. At nandito na naman muli sila. 4 para sa 4. Dito Summon sa may Force. bandang baba, nilatag ang mga ultimates. Okay, Zaman Force. Naghanap si Renny J na masisipa dito pero masyadong malayo. Demon Kai nag-aabang din ng pagkakataon para makapasok. Lord na nasa bandang ibaba ay maisasabay nila dito sa may bandang gitna. Tuloy-tuloy lang ang Fnatic Onyx Philippines at ang pagkapit ng Team Aurora ay nandun pa rin. At dito yung Lord, mabilis pa rin naman matutunan makakadepensa dito ang Aurora. Pero ang hindi nila maasahan ay sabay-sabay na pala ang pag-angat dito ng mga minions ng Fnatic Onyx Philippines sa bayan ng dalawang jungle sa may bandang taas. Wala pa rin naman mapipitas. Pero sila Renny J dito, nakikipag-showdown, nakikipag-manuyobra lang dito sa Fnatic Onyx Philippines. Walang mababasag na Wala. Mr. Death. Pero para sa Fnatic Onyx Philippines, it's all about the patient game here para sa game number 3. Grabe, parang kanina lang nakikita natin yung Aurora sugod ng sugod, nakuha yung taas, nakuha yung bandang ibaba. Pero isang team fight lang, isang clash lang, nabago bigla ang sitwasyon at hindi na hinahayaan ng Fnatic Onyx na mabitawan nila yung lead, mabitawan nila yung momentum, mabitawan nila yung paghawak dun sa mapa. At ngayon, ang Team Aurora, sila naman ngayon na naghahabol. Sila ang naghahanap Oo. ng kills. Sila ang naghahanap ng trades dito. Kailangan nila mag-ready dito sa bagyong dinudulot sa kanila ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi pag may kulog at lightning, alam mong may paparating eh. May paparating. Alam mong may paparating, may nagbabadya. At ngayon lumalabas na naman ang mga kidlat dito sa mapa. Habang ang Aurora, ano ba ang pwede nilang pangsalag dito sa namumuong tensyon? Storm that's about to come na gustong inflict sa kanila ng Fnatic Onyx. Well, kung titingnan mo, no, isa sa mga crucial parts dito is si Renny J. Kailangan niya makahanap ng magandang kick, no, magandang sipa dito. Kaya lang ang problema lang na haharapin dito ni Renny J. Ang dami mga Ang dami. frontliners. Si Kirk, si Brusco. Tapos yung dalawang potential na pwede mong sipain, naka-purify. So, wait lang! Wait lang! May naganap na off-cam kill, ladies and gentlemen. Okay, pansinin din daw natin yung dalawang junglers natin. Oo nga, hindi kasi
Sabi dito, Burrito at Ina, hindi nyo kasi kami pinag-uusapan. Pag-usapan nyo kami. Okay, yung pala ganun nilang dalawa. Ngayon, hindi man sila tanong ngayong playoffs. Pero yung palag nila sa loob pa lang Ay! ng ating mapa! Wow! At yung sipang attempt doon ay hindi naman itutuloy muna pero tumuloy sila dito sa may bandang baba. Fnatic Onyx makakabasag ng torre. Ang Purify na rin, implosion na nagamit na. Habang yung Trinidad Red na nagamit na nga rin lang. Unti-unti bumabagsak. At Team Aurora, 3 na lang ang natitira. Ngayon may habol na pa nagaganap. At nakakuha pa rin si King Kong. Nakisa, make it 4. Mabubuhay na nila makakalitong si Yue. Pero meron silang mga minions kasama pa doon sa may bandang itaas. Kakayanin bang i-end dito ng Fnatic Onyx Philippines? 2 ang nakaatas para sa depensa. At kumakatok na nga ang Fnatic Onyx patungong upper bracket finals. Fnatic Onyx Philippines secures the spot onto the upper bracket finals. Sweeping off Aurora